Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Pag-usapan ho natin mga kababayan itong pinag-uusapan ngayon sa buong social media at mainstream media. Ito hong isang tao, lalaki na kung saan ay nauugnay ho sa pamilya Duterte, especially ho rito kay BP Inday Sara Duterte. Walang iba kundi ito si Ramil Madriaga. Ito ng apelido, no? Madriaga. Na kung saan ay marami raw hong alam sa pamilya Duterte at especially rito kay BP Inday Sara Duterte. Sino nga ba ito mga kababayan at bakit parang tinabla niya bigla itong pamilya Duterte at itong si BP Inday Sara Duterte na kung saan ay bigla hong gumawa ng affidavit at sinabi niya ho ang mga nalalaman niya rito kay BP Inday Sara Duterte. Kumbaga ay bakit niya ho bigla bang nilaglag? At bakit bigla niya kinuwento ho yung mga nalalaman baho nito ni BP Inday Sara Duterte? Pakinggan ho natin to mga kababayan. Sino nga ba si Ramil Madriaga na nag-uugnay kay VP Sara sa mga pogo at drug lords? Nakakulong si Madriaga ngayon dahil sa kasong kidnapping na ayon sa kanyang abogado ay panggigipit lamang. Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Si Ramil Lagunoy Madriaga, nakilala noon bilang Kuya Ram sa Office of the Vice President, ay dating national convener ng Isip Pilipinas o Inday Sara is my president. Nabatay sa kanyang sinumpaang salaysay, sinooy Mayor Inday Sara ang nag-utos sa kanya para itatag noong 2020 bilang paghahanda sa presidential candidacy ng Mayora. Kung pagbabatayan ng kanyang mga post sa Facebook, madalas niyang makapulong sa mga online meeting noon si Mayor Sara. Batay din sa affidavit, nagtapos siya ng abogasya noong 1995 pero hindi pumasa sa bar exam noong taong din yun. Nagtapos din siya ng Masters in Management kaugnay ng National Security Administration. 1993 pa, nagtrabaho na umano siya sa Economic Intelligence and Investigation Bureau ng Department of Finance. 2001 naman sa National Security Council at sa Intelligence Service ng Armed Forces of the Philippines o ISAF. Napasok din siya sa NBI at sa Revenue and Integrity Protection Service na isang anti-corruption task force ng DUF na nabuo sa bisa ng Executive Order No. 259 noong 2003. Mula 2016 naman ay nagtrabaho siya bilang intel agent ng mga Duterte. Siya rin ang itinuturong leader umano ng Kidnap for Ransom Group na nakapangalan sa kanya. Batay sa mga report, notorious ang grupo ni Madriaga dahil sa pag-torture umano sa mga biktima at pinapadala ang larawan sa kamag-anak para makumbinsing Kaya stop muna tayo ron. Mula 2016 daw, nag-start na magtrabaho. Itong si Ramil Madriaga dito sa pamilya Duterte. Ang tanong, bakit bigla siyang nakapasok doon sa pamilya na yon? Siyempre, kumbaga, bakit ka biglang papapasukin sa kanilang sirkulasyon? Anong meron? At ang nakakapagtaka doon, kung totoo man to, hindi ko naman sinasabing 100% legit na ho ito. Kung totoo man ho itong meron siyang grupo na nangingidnap at siya ang leader, bakit kung kailan siya napasok sa pamilya Duterte, doon siya nagkaroon ng grupong kidnapping? Kaya tuloy natin mga kababayan. Magbayad ng ransom. Dati na siyang nahatulan sa Pasig RTC sa kidnapping taong 1997. Pero binasura ng Supreme Court ang kidnapping for ransom case laban sa kanya at ilang kapwa akusado. Noong July 2023, inaresto si Madriaga dahil sa bagong kasong kidnapping ng 3 Chinese national. Dahilan kaya siya nakapiit sa BGMP facility sa Camp Bagong Diwa ngayon. Si Attorney Harry Roque ang abogado ng mga biktima. Ayon sa abogado ni Madriaga, panggigipit lang ito sa kanyang kliyente. Simula lahat ng problema niya na to, nung time na idemanda niya si Attorney Harry Roque, doon na nagsimula problema niya. So ang feeling niya talaga, nakadagan yung problema sa kanya, pinagtulong-tulungan siya, pinabayaan siya, inabandona. At ang sabi niya, ilalabas kayo nalalaman ko tungkol sa usapin na yan. Gusto ko rin malaman ng taong bayan kung ano talaga yung galawan pagdating sa pera at iba pa mga sensitibong bagay na nandun sa affidavit talaga. Ang tinutukoy raw ni Attorney Palad ay ang land grabbing issue laban noon kay dating presidential spokesperson Roque sa Bataan.
na inakyat niya ang kaso sa Office of the Ombudsman. Ang sabi nga niya sa amin ay Teka muna. Yun pala yung yung pala yung sinasabing ito pala siya nagsampa, pinarating niya sa ombudsman. Na kung saan, ang ombudsman nun, itong si matandang, ano ba ito? Yung pinalitan ho ni Ombudsman Crispin Boying Remulla. Hindi ko nga matanda, nakakalimutan ko ang pangalan. Kasi nga ho, mga kababayan, wala naman ho kasing ginawa yung matandang yun. Kaya ang hirap tandaan ng pangalan. Hindi ko na pag-uusapan. Ang dami hong inupo ang kaso. Kung katulad nun, yung land grabber na kaso ni Harry Roque. Sinampa dun sa ombudsman, wala. Inupuan lang. Ha? Bakit inupuan lang? Tuloy natin. may nakita pa siya mga Chinese paramilitary people doon sa loob ng lote na yon. So, dinimanda niya sa ombudsman, doon na nagsimula problema niya. And nung magkaroon ng problema between Madriaga and Roque at humingi siya ng tulong daw kay BP Sara, at ang sabi sa kanya hindi mo dapat dinimanda si Harry Roque kasi para mo na rin dinimanda ang mga Duterte. Nako. Sabi ni Atty. Palad, isusumiti nila sa ombudsman ang affidavit ni Madriaga. Wala pang pahayag ang tanggapan ng pangalawang Pangulo na nabigyan na natin ng kopya ng affidavit kahapon. Para sa agenda, Dexter. Mga kababayan, mga ka-analyze, ito raw si Ramil Madriaga ay may kaso dating kidnapping 1997. Pero napawalang sala. So, ibig sabihin, napawalang sala siya, pero may history siyang napasama sa ganong issue kaso. Then, 2023, na-aresto siya, no? Matapos daw ang isang taong pagtatago. Kidnapping din, about daw sa Chinese national. Pero sabi, panggigipit lang daw sa kanya ito. So, para bang lumalabas, binigyan siya ng kaso. Kasi 2023 siya na-aresto matapos ang isang taong pagtatago. So, ibig sabihin, nagkaroon siya ng kasong kidnapping sa Chinese national 2022 or 2021, mahigit na 2021 pa 2022 na nakaupo pa si Digong. Pwede kayang panggigipit ito sa kanya ng pamilya Duterte. Kaya nakasuhan siya ng kidnapping. Gumawa na naman ng imbento issue para makulong itong taong to. Doon siya inugnay sa kidnapping dahil noong 1997 meron siyang history doon. At para mas madaling paniwalaan dahil meron siyang issue kaso noong 1997 na napawalan sa ala siya kaya ba itinuro siya dito sa kasong ito? Ginawa ng kwento kasi alam niyo naman itong pamilya Duterte, especially ito si Digong, mapaggawa ng kaso ito kay Laila de Lima. Kay dating Senador Antonio Trillanes na inamin niya sa interview nila sa kanya ni Erwin Tulfo na yung mga binintang niya kay dating Senador Antonio Trillanes gawa-gawa niya lang. Kaya niya lang naman inamin kasi matapos niyang kung anong inventong mga kaso ginawa kay dating Senador Antonio Trillanes na keso raw may mga bilyones daw sa iba't ibang bansa. Ang ginawa ni dating Senador Antonio Trillanes, nagpunta doon sa mga bansa, bangko na sinasabi ni Digong, meron siyang maraming pera doon, bilyon-bilyon. Nakakuha siya ng certificate na katunayan wala siyang pera doon. Dinala niya rito. Ngayon, porkit na-booking, may resibo si Trillanes, inamin niya, sa totoo lang daw, sabi niya kay Erwin Tulfo, gawa-gawa niya lang daw yun. So, ibig sabihin, ito talagang si Digong, pinapatotohanan niya yung dati niyang salaysay sa kanyang press con na kung saan, kinukwento niya, nung siya ay piskal sa Davao, nagtatanim sila ng mga ebidensya. Piskal pala. Napagtatahi-tahi. Napagtatahi-tahi. Nag-ano raw siya, nagtatanim daw siya ng ebidensya ng piskal pa lang. Tapos naging presidente siya, inamin niya, nagawa-gawa niya lang yung istorya niya, ginawa kay dating Senador Antonio Trillanes. Kay Laila de Lima, nagsiurong ho yung mga testigo na tumistigo laban kay Laila de Lima nung panahon niya. Nung panahon na ni Administrasyong Marcos, inamin nila tulad nung Ragus, na pinilit lang sila, inipit lang sila ng Administrasyong Duterte para idiin si Laila de Lima at para makulong. Inamin din niya ni Kerwin Espinosa.
So, pwede kaya talagang ginipit lang ng pamilya Duterte itong si Ramil Madriaga dahil ho kay Harry Roque. So, lumalabas dito, ang kinampihan nila si Harry Roque. Kasi ganun yung pahayag. Pag dinimanda mo si Harry Roque, parang dinimanda mo na rin ang mga Duterte. Wow. Samantalang si Harry Roque, dati, meron siyang isang press ko na kung saan, sabi niya, wala pa siya, hindi pa siya tuta ng mga Duterte. Sabi niya wag daw iboto ito si Digong. Noong 2016. Dahil ito raw tong taong ito, murderer. Mamamatay tao. Pakisabi raw sa mga friends nyo, neighbors nyo, relatives nyo, wag nyo iboto itong murderer na ito. Nasa ano pa yan Nasa YouTube pa yan tingnan natin. Ayun Please, I want you to go out and vote and not just vote against it, but convince your neighbors and friends that because the right to life is the most important of them all, please do not vote for this murderer, this self-professed murderer. But sir, Ayan ho. Narinig nyo? Sinasabi niyo sa press con, pakisabi sa relatives nyo, neighbors nyo, friends nyo. Lumabas kayo, wag iboto itong nagpapakilalang mamamatay tao, murderer. Tapos sasabihin kay Ramil Madriaga na pag dinimanda mo si Harry Roque, parang dinimanda mo na rin mga Duterte. Samantalang land grabber ang pinag-uusapan dito. Pag sinabing land grabber, nang agaw ka ng mga lupain ng mamamayang Pilipino. Yun yung nai-issue sa kanya sa Bataan Marabeles. Okay mga kababayan, kita-kita na lang ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.